Ang pag-uusapan po natin ay hango po sa Mateo chapter 5 and verse 8. Ang pamagat po ay be pure. Okay? Be pure. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Okay? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amin pong hinihiling na buksan niyo po ang aming isipan at puso upang maunawaan po namin, O Diyos, ang iyong nais na iparating sa amin magmula sa iyo pong mga salita. Naniniwala po kami, O Diyos, na ang bawat mensahe na magmula sa iyong salita ay yun po ang nagiging basehan ng aming kalaguan kapag ito, Panginoon, ay aming naunawaan at nai-apply sa aming buhay. Biyayaan niyo po kami ng kalakasan upang maunawaan ito sa pagkakataong ito, Ama. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa pangapong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Okay? So pag-usapan po natin, mga kapatid, ang tatlong bagay magmula po sa verse na ito. Now, meron pong isang salita na itong salitang ito ay exhilarating. Exhilarating. Okay? Ilan sa inyo dito, pangalan mo yan? Meron ba sa inyo may pangalan? Okay? Exhilarating. Exhilarating. Okay? Alam niyo po, itong expression na ito refers to a strong feeling. Ito palang salitang ito, mga kapatid, ay nangangahulugan ng matinding damdamin, strong feeling of happiness and excitement. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo kung talagang may feeling of happiness and excitement. Amen? Hallelujah? Okay? Ang isang katumbas na word ay breathtaking. Okay? Isa itong napakasayang damdamin na hindi mo ma-describe. Yon ang ibig sabihin ng exhilarating. Ganito daw po yung pakiramdam ng mga taong mahilig sa magagandang tanawin. Ilan sa atin dito kapag nakakakita tayo sa mga naipost sa Facebook, magandang lugar, parang gusto mo rin yung puntahan. Meron ho ba? Di ba, no? Okay? Especially, no, kapag ikaw ay nakakita, no, ng pambihirang scenery gaya ng rice terraces sa Baguio or underground river sa Palawan. Unforgettable, no, ang mga ganitong karanasan, lalo na kapag first time mo itong makita. Okay? Mayroon talagang kakaibang saya na hatid ang mga magagandang lugar. At isa ito sa dahilan kung bakit may maraming dayuhan ang gumagastos at nagsasadya sa Pilipinas at sa ibang bansa rin, no? Para lamang makita ang mga magagandang tanawin dito. Remember a place where you experience this, no? May natatandaan po ba kayong lugar? Amen, amen. Di ba? Okay? Yung kapag dahil first time itong napuntahan at kung ipapadescribe sa iyo, hindi mo lang masasabi by words, kundi talagang ang puso mo halos kumakabog talaga sa gusto mong pagpapaliwanag dahil napakaganda ng lugar. Okay? Now, bakit sa ganito ko sinimulan ang ating mensahe ngayon, mga kapatid? Bakit po? Sapagkat may isang bagay na mas higit ang happiness at excitement na idudulot once na makita mo. At ito ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Now, ating basahin muli ang Matthew chapter 5 mula sa umpisa hanggang sa verse 8. Tingnan po natin, mga kapatid, Matthew chapter 5 verses 1 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, go. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos.
Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Now, take note po natin, no, yung verse 8, ito ang tinutukoy ko mga kapatid. Kasi po, inilarawan ni Jesus ang isang tanawin, no? Isang tanawin na hindi kayang pantayan kahit pa pagsamasamahin ang 8 wonders of the world. Okay? Ano yun mga kapatid? The ability to see God. Amen mga kapatid? The ability to see God. At yamang ang goal talaga ng spiritual growth. No, tingnan niyo po, no? Yung goal talaga ng paglago nating spiritual ay ang pagkakaroon ng malalim ng pagkakilala sa Diyos. Hindi ba ito na ang destinasyong inaasahan natin, mga kapatid? Ang rurok ng ating spiritual journey. Kumbaga, ito na yung pinakamataas. No, ito na yung pinakadulo, mga kapatid. Wala nang papantay pa sa senaryo na ito. Ano yon mga kapatid? Ang makita mismo ang Diyos. Amen? Di ba? Yung bang matapos ang lahat sa mundong ito, then sa pinakahuli, sa pinaka-final, ang makikita mo ang Diyos. Ilan sa atin, ganon ang gusto nating journey sa buhay. Amen? Di ba? Yung bang makita mo mismo mukhaan ng ating Panginoon. Okay? Now, bago pa tayo ma-confuse, sikapin nating maunawaan, no, sa tulong ni Lord kung ano ang talagang nais niyang ipakahulugan sa paksang ito. Ano po ba talaga yung nais ni Lord na sabihin sa atin? Isa-isahin natin yung mga katagang ginamit ni Lord magmula dun sa verse at ating pag-aralan ang mga ito. Number 1, mga kapatid, okay, the heart. Okay, sabihin nga natin, the heart. Okay? Mahigit, alam niyo po ba, mahigit 100 times ginamit ang word na heart sa buong Biblia. Okay, 100 times mga kapatid. Ngunit, alam niyo po ba, majority ng pagkagamit doon sa heart ay hindi talaga tumutukoy sa literal na puso. Okay? Kaya kung mababasa po natin yung heart doon o yung puso, hindi po talaga majority, hindi tumutukoy doon sa literal mga kapatid na bilang isang internal organ. Kundi, bilang description ng ating innermost being. Okay? Yung pinakakalooban ng pagkatao natin. Ang word na heart sa Beatitudes, yung pinag-uusapan natin, is referring to the inner core. Okay? Inner core, yung mismong pagkatao ng isang tao. At ito ang tunay nating pagkatao, mga kapatid. Hindi ang katawang iyan na nakikita at nahahawakan. Kaya, hindi talaga natin mahuhusgahan ang ating kapwa sapagkat ang hayag lamang sa atin ay ang kanilang panlabas na anyo. Okay? Nakakita na ho ba kayo ng taong mukhang masungit? Di ba? Pero nung nakausap mo, ay hindi pala siya masungit. Di ba? Ikaw mismo nagulat ka pa sa kanya. Di ba? Kasi nga po, pag sinabi nating puso, ang pinag-uusapan dito yung innermost, mga kapatid, yung nasa loob. Kaya pwede bang paalalahanan mo yung katabi mo, sabihin mo, yung nasa loob. Di ba? Kasi nakatingin sa labas, di ba? Now, ang katawan po na tinatahanan natin ay iiwan natin pagdating ng araw. Okay? Iiwan po natin yan. At ang nakatira sa katawang iyan, iyon ang tunay na ikaw. Okay? Eternal in nature, hindi namamatay. So, maliwanag na sa atin ito, mga kapatid. The heart is considered as the center. Center, mga kapatid. Considered as the center of the personality and the source of every activity, the real person which reflects his thinking. Sabi nga po ng Proverbs 23 and verse 7, for as a man thinks in his heart, so is he. Okay? Now, sa pangunawa ng mga tagapakinig ni Lord sa araw na yon, no, nung time na binibigkas ni Lord yung Beatitudes, ang kanilang pagkaunawa, the heart was the totality, okay? Was the totality of the inner person. It was the control tower. It was the seat of the character. It was the origin, mga kapatid. It was the origin of the desires. Doon galing, no, affections, perceptions, thoughts, reasoning,
imagination, conscience, intentions, purpose, will, and faith. To the mind of the Hebrews, alam niyo po, to their mind, the heart is where all emotions and prejudices and wisdom converge. Critical, mga kapatid, ang issue ng puso ng tao. Mga kapatid, critical po. Okay? Bakit? Sapagkat bilang mga fallen creatures, ang unang response nito sa mga pangyayari ay palaging may kinalaman sa kasalanan o makalaman na hangarin. Di ho ba? Jeremiah 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked." Yun daw po, mga kapatid, yung because of our fallen nature. No? Kapag minsan i-interpret natin ang isang bagay, sa panlabas, pwedeng lumabas sa bibig natin, okay. Pero kung minsan sa iniisip natin, ganun nga kaya talaga siya, tong taong to. Di ba? Kasi nga, yun yung natural, yun yung fallen nature po natin. Kaya, nagiging ganun ang mga response natin, mga kapatid. The heart wants what it wants. Batid nating lahat yan, mga kapatid. Kaya ito yung dahilan kung bakit sa kabila na ikaw ay mananampalataya na. Tingnan niyo po, no? Kristiyano ka na, ay nakakapag-isip ka pa rin ng masasamang bagay. Lahat nga po ng hindi na nakakapag-isip ng masasamang bagay, say amen. Ayun. Sabay tawa po no? Di ba? Now, tingnan niyo, no? Ganito inelaborate ni Lord ang critical issue na tingnan niyo, paano daw inelaborate ni Jesus yung critical issue ng ating puso? Matthew chapter 15, 18 to 19. Sabay-sabay po nating basahin, malinaw at malakas. 1, 2, ready, go! Iyan ang nagpaparumi sa tao, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ngayon ay naunawaan natin, mga kapatid, no, ang paglalarawan ng puso na tinutukoy ni Lord sa Beatitudes. Kung ganito ang kondisyon daw ng ating puso, mga kapatid, interesting, no, na malaman kung ano naman ang ibig sabihin ni Lord sa pagkakaroon natin ng malinis o yung dalisay na puso. Okay, andyan pa ako, mga kapatid. Okay? So ano ba yung pinag-uusapan nating puso sa Bible? Ibig sabihin, yun yung mismong pagkatao po natin. Ngayon, ano naman daw yung tinutukoy na dalisay na puso? Pag-usapan natin, number 2, mga kapatid, pure heart. Sabihin natin, pure heart. Okay? Bakit na, mga kapatid, ba't kaya sinabi ni Lord na mapalad ang taong nagtataglay ng pure o dalisay na puso? Alam niyo po, itong salitang kataros, no, Greek word ito, kataros, ang equivalent ay pure. Alam niyo po, itong salitang kataros ay meron pong dalawang basic meaning. Dalawa po ang basic meaning nito. Una, something that was dirty but had been made clean. Marumi pero nalinis. Okay? Example, mga kapatid, isang puting damit na puro mancha. Ngunit matapos malabhan ay puting-puti na uli at wala ni katiting na mancha. So yun po yung unang meaning, something that was dirty but had been made clean. Marumi pero nalinis na. Now, pangalawa naman ang ibig sabihin nitong kataros, no? Basic meaning, something that was clean in the sense that it was not mixed with something else. Ibig sabihin ng pure, mga kapatid, walang ibang halo. Okay? Walang ibang halo. Example, mga butil po ng palay na pinadaan sa proseso upang maihiwalay sa sanga, dahon at ipa, upang maging purong palay. O kaya naman ay bigas na pinilian ng bato at iba pang mga nakahalong grains upang maging purong bigas lang, no, bago isaing. Na pangalawa, na example, mga kapatid, isang pulutong ng mandirigma na pinadaan sa proseso upang alisin ang mga hindi qualified sa pagiging first class fighter. Gaya ng halimbawa, yung mga duwag,
kulang sa dunong, o yung mga inefficient. No, classic example dito ang ginawa ni Gideon, mga kapatid. Mula sa 32,000 ay 300 lamang ang natira bilang mga first class fighters. So yun daw po ang pangalawang basic meaning ng salitang pure. Ano po yung una, mga kapatid? Marumi, pero nilinis na. Pangalawa, walang halo. Okay? Walang halo. Now, ang dalawang paglalarawang ito ay pinag-combine ni Lord. Okay? Para yung sinasabi niyang pure heart, yung salitang pure, pinag-combine ni Lord sa kanyang pagtuturo ng Beatitudes. Tinawag niyang mapalad ang taong alam niya na marumi or corrupt ang kanyang puso at wala siyang kakayahang linisin ito sa kanyang sarili. Dahil nga sa kanyang fallen condition, walang maitutulong ang anumang kabutihan at kabaitan. In short, mga kapatid, batid niya na walang remedy ang maruming kondisyong ito ng kanyang puso. Now, mula dito, ang nag-iisang hangarin niya. Imagine, mga kapatid, mapalad daw yung tao na inaamin niya, alam niya na ako ay marumi at wala talaga akong magagawa. Na kahit, di ba alam niyo po yung kantang, gusto kong bumait. Oh, alam niyo pala, di ba? Di ba? May yung ganong bagay. So, inamin niya. Di ba? Inamin niya na wala talaga akong magagawa. Pero hindi doon nagtatapos. So, yung mapalad, sabi na mapalad yung tao na alam niya na talagang masama siya at yung kasamaan niya, yung karumihan niya, wala talaga siyang magagawa. Pero hindi nagtatapos doon yung tinutukoy na mapalad. Ang nag-iisang hangarin niya ay hindi ang sikaping maging mabuti o matuwid, kundi, mga kapatid, pakinggan ninyo, kundi hangaring ang katuwiran ng Diyos. Amen, mga kapatid. Yung inaamin niya na wala akong magagawa, kaya nga patuloy akong kumakapit kay Lord sa pamamagitan ng kanyang habag at awa. Ang kanyang desire ay ang makilala at maging kalugod-lugod sa Diyos. Yun daw po yung taong mapalad. Ibig sabihin, mga kapatid, sa kalooban niya, ala talagang kayabangan. Diba? Alang kayabangan, mga kapatid. Kaya lang kung minsan, masasabi po natin na, anyway, now, ang kanyang desire ay ang makilala at maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang kanyang priority is to seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen, mga kapatid. Alam niyo po kasi, ito yung taong mapalad, mga kapatid. Yung alam niya na siya ay marumi at makasalanan, subalit nakapagpapatuloy, bakit? Kasi lagi niyang ikinokonek ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Lagi niyang ikinokonek ang kanyang sarili sa pananalangin. At lagi niyang sinasabi na, Panginoon, kailangan ko po ang iyong gabay. Na kung minsan ang tao, minsan naman, di ba, wala tayong nagagawang masama, almost perfect at peaceful ang lahat ng bagay. Pero ang panalangin niya pa rin, bago lumabas, bago humarap sa mga tao, Panginoon, linisin mo po ko, ingatan mo po ako, ayoko magkasala sa iyo. Yung bang, kahit na alam niyang okay naman ng lahat ng bagay, pero ang panalangin niya pa rin, Lord, tulungan mo po ako. Ang sabi ng Panginoon, yung tao daw, yung Kristiyano na merong ganong desire, ang sabi ng Panginoon, mapalad. Amen. Pwede ba nating palakpakan natin ang ating Panginoon? Ang kanyang priority, mga kapatid, is to seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen, mga kapatid? So wala po ito dun sa pagiging perfect natin, wala po ito yun dun sa kung ano yung dapat nating gawin. Kundi nandoon sa puso natin, mga kapatid, na hanapin ang kapaghahari. Bakit? Dahil gusto natin siya ang maghari, siya ang hari. Diba? Kaya nga sabi nga nila, ang utos ng hari, hindi mababali. Yung bang ganun ang pagtanaw natin, pag sinabi ni Lord na ganito dapat, ay ganun dapat. Pagdating sa kalusugan, pag sinabi ni Lord na ganun dapat, ay ganun dapat. Tanong mo yung sa katabi mo, nababali ba utos ng hari? Diba? Okay? So ganun. At dahil alam natin, because of the fallen nature, nakakasingit talaga si soft drinks.
And because of the fallen nature, mga kapatid, unti-unting nababawasan. Baka next year, wala na. Hello? Why? Kasi nga, bakit ka nag-grow? Bakit ka nababago? Kasi yung puso mo, your priority is to seek the kingdom of God and His righteousness. And because of that, nag-grow tayo from glory to glory. Amen. Then ang sabi ng Panginoon, mapalad. No, yung mga tao na may malinis na puso. Yung kalinisan ng puso, mga kapatid, ay yung kanyang priority and desire ay gawin ang kalooban ni Lord. Now, sa ganitong paraan lamang, posible ang pagkakaroon ng pure heart, mga kapatid. A person of pure heart, sincerely. Sabihin nga po natin, sincerely. Okay? A person of pure heart sincerely loves God and sincerely seeks to obey God. A person of pure heart sincerely desires to walk their talk, meaning match their actions with their words. Di ho ba? Hindi madali, mga kapatid, pero umiiyak tayo kada naliligwak ang ating paa. Amen. And because of that, nakakakitaan po tayo ng growth from glory to glory. A person of pure heart on Sunday is the same person from Monday to Saturday. Amen, mga kapatid. A person of pure heart has no difference in his private and public life. Alam niyo po, ang mga Pariseo nung panahon ni Lord, no, ay expert talaga pagdating sa outward purity. Okay, yung mga Pariseo, magagaling talaga sila no, pag yung mga panlabas na kalinisan. Bakit po, mga kapatid? Sa ulado po nila, no, ang mga tuntunin sa dapat kainin. Alam po nila talaga yung batas. No? Alam nila kung gaano kahaba lamang ang dapat lakarin sa araw ng pamamahinga. Alam nila ang iba pang mga nakasaad, no, sa kautusan at ipinapakita nila sa mga madla kung paano sila sumusunod sa mga batas na ito. Ngunit, mga kapatid, tingnan niyo po, ang lahat ng ito ay panlabas lamang at hindi nagpapatunay ng kanilang pagiging pure in heart. Kaya si Jesus na nakakaalam, no, nakakatalastas ng kalooban ng tao, ay pinagwikaan sila. Kasi si Lord alam talaga kung ano yung nasa loob, mga kapatid. At mas mabibigat ang mga salitang kanyang binitiwan sa kanila kaysa mga taong hayag na makasalanan. Ang mga hayag na makasalanan ay siyempre, no, aminado talaga sila. Aminado. Pero mga kapatid, yung mga religious people, no, ito ay binabalutan ng magandang maskara ang totoo nilang kalooban. Now, ang tanong, paano po sila ni-rebuke ni Lord? Tingnan po natin. Mateo 23:25-28. Sabi dito, mga mapagkunwari. Imagine, mga kapatid, no, sabi niya, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan. Ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas. Ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang kayo. Grabe, mga kapatid, no? Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Matthew 15:8, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat, anong sabi? Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Grabe, ganun katindi ang galit ni Lord, no? Ganun katindi yung word ni Lord sa kanila, ganun kabigat. Pero alam niyo ba, mga kapatid, mahigit 2,000 taon na ang nakaraan. No? Lumipas na po ito, mga kapatid. Ngunit, tingnan niyo po, ngunit, ang ganitong suliranin ng puso ng tao ay totoo pa rin sa ating panahon. Okay? Ang gaganda ng mga worship songs na ating inaawit sa ating mga gatherings.
Ang gaganda ng mga prayer songs and commitment songs na inaawit natin bilang response sa mensaheng ating naririnig. Pero, tingnan nyo mga kapatid, subalit, kung atin talagang susuriing mabuti at magiging honest tayo, ano sa palagay ninyo mga kapatid? Magmamatch ba ang ating life application at ang ating faith profession? Okay? Apo, tanungin. Ay, Matthew 15:19. Tingnan niyo sabi mga kapatid, sapagkat, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nito? No? Anong ibig sabihin? Ang lahat ng masasamang kaisipan, gawain at moralidad sa mundo ay walang ibang pinanggagalingan kundi ang puso. Ayon sa obserbasyon ni late Billy Graham, may isang karamdaman lamang ang namamayani sa mundo. Okay? Isang karamdaman lang ito mga kapatid. Ayon sa kanya, at ito ay hindi race problem. Hindi rin ito poverty problem. Hindi rin daw ito war problem. Our basic problem is the heart problem. Ayon sa kanya mga kapatid, no? Tama siya. Dapat nating maunawaan na ang estado talaga ng puso ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Amen, mga kapatid. 'Di ba? Ang pinakamahalaga ay kung ano yung kalagayan ng puso, sapagkat ang lahat ng bagay sa ating buhay ay nakabase sa kondisyon nito, mga kapatid. Ang kondisyon ng ating puso, ay mas mahalaga kaysa kondisyon ng ating pag-aasawa o pagpapamilya. Mas mahalaga ito sa kondisyon ng ating trabaho o negosyo. Mas mahalaga ito sa estado ng ekonomiya ng bansa o kondisyon ng ano pamang bagay. Kaya, mga kapatid, may warning ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Basahin natin mga kapatid, Proverbs chapter 4 and verse 23. 1, 2, 3, go. Close from it. Alam niyo po, mayroong at least 10 types of medical heart tests. Okay? Medical heart test upang malaman daw ang talagang health condition ng puso ng isang tao. Ang ilan dito ay yung tinatawag nating echo diagram. Echo diagram o yung mga ECG, MRI, angiogram, Kung may pagsusuring ginagawa sa ating literal na puso, may pagsusuri din sa ating spiritual na puso, mga kapatid. Okay? At kung susuriin kaya ang iyong spiritual na puso ngayon at ang iyong inner core, may makikita kaya ditong impurities? Okay? Sasabihin natin ngayon, Pastor, hindi po ako mamamatay tao. Di ba? Hindi po ako mamamatay tao. Abay, teka, sandali. Alam niyo po ba, sabi ni Lord, mananagot sa hukuman ng Diyos ang sinumang napopuot at nag-aalimura ng kapwa. Hindi ka ba guilty dito? Di ba? Eto pa, Pastor, hindi po ako immoral. Ay, sandali. Sabi ni Lord, sino mang tumingin sa isang babae ng may tumingin lang. Tumingin ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Okay? So, sa totoo lang mga kapatid, sa usapin ng pagsisinungaling, kamusta ka? Okay? Tanungin katabi mo, kamusta ka? Diba? Sabi ko naman, white lies lang po, Pastor. Diba? White lies lang po. Okay? Sa usapin ng pakikitungo sa iyong kaaway, kamusta ka naman? Diba? Gaano kalusog ang iyong puso, ang iyong inner core, yung tunay na ikaw. Reality, mga kapatid. Lahat tayo ay may kapasidad na magkaroon ng double life. Okay? Ibig sabihin, may capacity. Pwede na mangyari, mga kapatid. Iba sa panlabas at iba sa panloob. Okay? Iba sa panlabas, iba sa panloob. Iba tayo sa loob ng church at iba tayo sa loob ng tahanan. 'Di ba? Iba tayo lalo sa loob sa palengke, iba tayo sa opisina o iba sa eskwelahan.
Pwedeng sa loob ng church, talagang napakabait na ganyan. Pero kamusta ka naman sa eskwelahan? Di ba? Subalit mga kapatid, tingnan niyo po, no? May tendency tayong paniwalain ang ating sarili na dahil nagsisimba tayo, nagbibigay ng ating tithes at offering, nagbabasa ng Bible, nagpipray, ay hindi na masyadong mahalaga kung may attitude problem tayo. Diba? O may masamang kaisipan kung minsan sa ating kapwa. Kasi kumbaga parang personal justification natin. Nag-churches naman ako. Kapag kumakanta nga ako, yung mga 3 balahibo ko tumatayo. Talaga ramdam ko yun. Diba? Kaya kung attitude problem, hayaan mo na siya. Diba? Parang gano'n mga kapatid. Alam niyo ho, kahit marami tayong alam sa Bible at kahit mabait ang pagkakilala sa atin ng ating kapwa, ang totoo, ang issue pa rin ay kung pure ba talaga ang ating puso sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Okay? Illustration po, no? Kapag ang bunga ng isang punong kahoy ay maasim. Okay? Kapag ang bunga ng isang punong kahoy ay maasim, alam niyo po, hindi ang prutas ang re-remedyohan upang magbago ang lasa nito. Alam niyo po, yung ugat. Sabihin natin, yung ugat. Yung ugat po, mga kapatid, ang tinitreat. At kapag na-treat na ng maayos ang ugat, alam niyo kung ano mangyayari? Magre-resulta na po ng matamis na prutas. Now, ano yung application dito, mga kapatid? Kapag masama ang isang tao o maasim, talaga hindi maganda yung ugali niya o puso niya. Kapag masama ang isang tao, hindi sapat na baguhin lamang ang kanyang nakagawi ang ugali. Okay? Minsan kasi, di ba, pag nakakita tayo ng tao, tapos napipika na tayo, magbago ka nga! Di ba? Talaga ganun na nasasabi natin, mga kapatid. Pero ang totoo, mga kapatid, ang dapat i-deal ay ang heart of the problem. Amen, mga kapatid? Nandyan pa kayo? Amen? Di ba? And the heart of the problem is the problem of the heart. Kaya ang ating panalangin dapat ay gaya ng lyrics, no, ng awit na sinulat ni Lenny LeBlanc. Ang sabi niya doon sa kanyang lyrics ng song, Lord, make me pure in heart. Make my life faithful and true. So, when you look at me, it's your righteousness you see. Lord, make me pure in heart. So yun yung tinutukoy, mga kapatid, na pure in heart. Now, pangatlo naman, tingnan natin ito, mga kapatid. Seeing God. Seeing God. Okay? Blessed are the pure in heart. Anong sabi ng verse? For they will see God. Dalawang bagay, no, ang tinutukoy ni Lord dito. Una, mga kapatid, the pure in heart will see God in the life to come. Ito daw yung ibig sabihin ng una na makikita mo ang Diyos. The pure in heart will see God in the life to come. Doon sa pagdating ng araw, mga kapatid. Ito yung kapag natapos na ang ating buhay dito sa lupa, makikita at makakapiling natin ang Diyos magpawalang hanggan. Ang kaganapan nito ang pinakahihintay nating mga heavenly citizens. Philippians 3:20, sabi diyan, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. So, we'll see God in the life to come. Number 2, the pure in heart will see God in this life. Okay? Ibig sabihin, buhay ka pa, makikita mo ang Diyos kapag pure in heart. Now, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? When our hearts are pure, meaning, when we are focused on seeing first the kingdom of God. Sabihin nga po natin yung salitang focus. Okay? When we are focused on seeing first the kingdom of God, we will begin to see God in this life. Okay? Kapag talagang nakapokus daw tayo kay Lord, doon natin mararanasan na makikita natin si Lord, mga kapatid. Hindi lang sa occasional or special na paraan, kundi sa bawat araw at sa gitna, no, na ang mga pangkaraniwang sandali.
Ilan sa atin dito gusto natin yung bawat araw, gusto natin nakikita natin si Lord. Amen? Okay? Now, ang totoo, iba ang naidudulot ng pagiging focus. No? Iba ang talaga idinudulot ito. Kapag focus ka sa isang tao na mahal mo. Now, pakinggan po natin to mga kapatid. Kapag focus ka talaga sa isang tao na mahal mo, palaging may kinalaman sa kanya ang iniisip mo. Tama ba yan mga kapatid? Diba? Pati sa mga pagpaplano mo, ay kinoconsider mo siya. At ang iniisip mo palagi ay ang makapagpapasaya sa kanya. Nagbibigay sigla sa iyo at kulay ang buhay dahil sa kanya. At anuman ang hilingin niya sa iyo, nako, gagawin mo ang lahat upang maibigay ito. At eto pa, kahit wala siya sa tabi mo, lagi mong nakikita ang mukha niya sa isip mo. Tama? O, tanongin katabi mo, sino siya? Okay, now ano ang point natin dito mga kapatid? What is the point? Now, tinan niyo po. When your heart is focused on one thing, when your heart is focused on one thing, you see it. Basahin nga po natin ng malakas. 1, 2, ready, go! You see it. Ganito ang pagkakaroon mga kapatid ng pure heart. Ganyan po mga kapatid. When your life is all about God, you always see God everywhere. Okay? You always see God anywhere and in every situation. Okay? Makikita mo siya sa mga mahal sa buhay, sa asawa, anak, apo, kaibigan na kaloob niya sa iyo. Makikita mo ang kanyang probisyon sa bawat pagkakataon na ikaw ay kumakain. Kaya nga, di ba, pag kumakain tayo, nagpapasalamat tayo, lagi mo nakikita, Lord, napakabuti mo sa akin. Lord, ikaw ang great provider namin. At kahit nga minsan tuyo ang ulam mo, hindi ko man sinasabi pang mahirap yun, pero yung kahit yung ordinaryo lang, yung pasasalamat mo, Lord, thank you for the great provision. Why? Kasi nakikita mo si Lord sa mga dumarating sa buhay mo, malaki man o maliit. Amen mga kapatid? Diba? Makikita mo ang iyong trabaho. Okay? Makikita mo ang iyong trabaho or ministry bilang opportunity na pinaglilingkuran ang Diyos. Makikita mo ang katapatan niya sa bawat tithes and offering na iyong ibinabalik sa Kanya. Diba? Minsan nga may nagtanong kailan ka ba talagang yung halos kinilabutan ka no, sa paglilingkod kay Lord. Dahil yung iba no, sinabi, pag nag-worship ako, at hindi kilabot ko. Yung isa, sagot niya, kinikilabutan daw kapag tights na. Diba? Pag open na, diba? Pero hindi mga kapatid. Bakit ibang-iba ang kanyang pagbibigyan ng tithes and offering? Kasi nakikita niya, opportunity sa kanya na ideklara ko na siya ang aking Diyos. Kaya binibigay ko ang aking tithes kasi siya ang aking Panginoon. Siya ang aking great provider. Hallelujah. Diba? Makikita mo no, ang pagpapalagong ginagawa niya sa iyo sa pamamagitan ng mga pagsubok na iyong dinadaanan. Makikita mo ang kanyang compassion sa pamamagitan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Makikita mo sa bawat taong iyong nakakasalamuha ang pangangailangan na makakilala sa Panginoon. Grabe mga kapatid, yung bang bawat tao, no, last week pinag-usapan natin, no, mapalad ang mga mahabagin o mauwain. Pero yung pagiging mahabagin natin, mga kapatid, hindi lang dahil nahabag ka, na ako kaawa-awa namang gutom, yung lawi niya tumutulo, o here, pagkain. Diba? Yung yes, nagagawa natin yan, pero ang dulo ng kahabagan natin, nakita natin, nako kapag hindi niya tinanggap si Lord, impyerno ang punta niya. Diba? Bakit? Nakikita natin ang Panginoon sa buhay ng mga tao. Kung kaya't nandoon ang ating pagtugon. Kapag, alam niyo po mga kapatid, kapag undivided, sabihin nga po natin, undivided. Sabi nung song kanina, a heart that's undivided. Isang pusong hindi hati. No? Kapag undivided ang puso mo, makikita mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen mga kapatid? No? Yung kapag hindi undivided, kapag nakapokus ang puso, alam niyo po, kahit dumadaan ka sa madilim at nakakatakot na sitwasyon, nandoon ang kapanatagan. Bagamat umiinda ka, pero may kapayapaan sa puso mo. Bakit? Kasi alam mo, kasama mo ang Diyos.
Okay? At ang excitement mo ay gaya ng sabulag na pinalad na makakita. Hindi imposibleng makita ang Diyos sa buhay na ito, mga kapatid. Sinabi mismo ng Bible, Jeremiah 29:13. Basahin natin ng malakas. 1, 2, ready, go! When you seek me with all your heart. But you need to have a pure heart. Sapagkat sabi ni Lord, blessed are the pure in heart, because they will see God. Hindi lang sa muli niyang pagparito, mga kapatid, no, kundi sa bawat araw. Ganito ang version ng The Message Bible. No? Tingnan natin yung version ng The Message. Sa Matthew chapter 5 and verse 8, sabi diyan, you're blessed when you get your inside world. Okay? Your mind and heart put right. Then, you can see God in the outside world. Wow, grabe mga kapatid. The pure heart are people who live one life from the inside out and lived it for God. And lived it for God. So, the big question, mga kapatid, how can we be pure in heart? How, mga kapatid? Paano ba talaga para makita natin si Lord sa buhay na ito? Alam niyo po, sinubukan ng mundo ang iba't ibang paraan upang maging pure ang puso. Okay? Sa pamamagitan po ng good works, philosophical attempts, religion, at iba pang mga paraan na inaakala nilang makapagpapalinis po ng kanilang puso at maging marapat sa Diyos. Puro pampaganda lamang sa panlabas, ngunit walang anuman sa mga ito o anumang maaaring maimbento ng tao ang makaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mula nang magkasala ang tao, mga kapatid, hanggang ngayon, walang nakasatisfy ng requirement ng purity of heart. Ang lahat ng pagtatangkang ito ay cover-up treatments lamang at hindi makapapawi ng mabahong amoy ng kasalanan na nagmumula sa puso. Now, bakit kaya bigo ang lahat ng mga pagtatangkang ito, mga kapatid? Two things. Number one, because the focus of these attempts is in the outside. Kasi panlabas lamang. Di ba? While the real problem talaga is on the inside. Pangalawa, sapagkat nadungisan ng kasalanan ang buo nating pagkatao. Yung buo talagang pagkatao, mga kapatid. Kaya imposibleng malinis natin ang ating sariling puso. Proverbs 20 and verse 9, sabi diyan, sino ang makapagsasabi na ang puso niya'y malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Di ba, mga kapatid? Tingnan niyo po ito. Paano mo mapapaputi ang isang damit kung tanging sabon, tubig at kamay na mayroon ka, marumi? Di ba? Paano mo mapapalinis yun, mga kapatid? Hindi ba lalo lamang nitong dudumihan ito? Paano mo ooperahan ang isang sugat, di ba? Kung ang instrumento, yung mga panghiwa na gagamitin mo, yung mga gamot na talagang ilalapat mo doon, at yung panlinis mo, talaga namang kontaminado ng infeksyon. Di ba? Hindi ba lalo lamang kakalat ang infeksyon? So ang tanong, paano magkakaroon ng malinis na puso, mga kapatid? Hindi sa ating sariling pamamaraan. Hindi po, mga kapatid. Kundi sa pamamaraan ng Diyos. Number one, mga kapatid, we need to be born again. We need to be born again. Okay? Ang problema ng maruming puso, ang dahilan kung bakit siya naparito. Alam niyo, kung di naman talaga kailangan ng tao na luminis yung puso, yung pagkatao niya, hindi naman na kailangan niyang bumaba. Subalit, nakita ng Diyos ang kondisyon natin. Kaya siya bumaba dito. Ito ang dahilan kung bakit siya napako sa krus. Ito ang dahilan ng pagtigis ng kanyang dugo upang hugasan ang ating karumihan. Ezekiel 36:25-26, ang sabi dito, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Jeremiah 24:7, tingnan niyo po ito, makikilala nila na ako si Yahweh.
Sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Alam niyo ba mga kapatid, ang pagkakaroon ng pure heart ay magaganap lamang sa pamamagitan ng pag-amin na tayo ay masama, pagsampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas at paghingi ng tawad at paghiling na linisin ng banal na dugo ni Jesus ang ating mga kasalanan. Acts 15:9, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ang tanging paraan upang magkaroon ng pure heart ay sa pamamagitan ng born-again experience. Romans 10:9-10, basahin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. John 3:3, very truly I tell you, sabay-sabay, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Number 1, mga kapatid, we need to be born again. Number 2, we need God's empowerment. Bagamat, mga kapatid, once na nagawa natin ang unang hakbang na desisyon, kailangan pa rin natin ang kanyang tulong, mga kapatid. Kahit born again na po tayo, kailangan natin ng tulong sapagkat kahit tayo po ay nalinis na, narito pa rin po tayo sa maruming mundo. Okay? Nandito pa rin po tayo. At nananahan pa rin tayo sa katawan natin na may sinful nature. Kailangan natin araw-araw ang ganitong panalangin. Sabi nga po sa Psalms 51 and verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit in me. Alam nyo, kailangan natin ang regular check-up, mga kapatid. Kailangan natin ang regular check-up ng ating puso sa doktor ng ating buhay. Psalms 139:23-24, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Grabe itong mga panalangin, mga kapatid. Kailangan nating kumain ng tamang pagkain araw-araw at gumagalaw ng tamang galawan. Psalms 119, verse 9. Tingnan natin ito. How can a young person stay on the path of purity? Paano daw? By living according to your word. Alam niyo po, kailangan nating protektahan ang ating puso laban sa mga banta ng pagkakasala. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, protektahan mo ang iyong puso. Di ba? Psalms 119, tingnan niyo po. Psalms 119 and verse 11. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go! In my heart, sin against you. Mga kapatid, ang basic Christian practice, gaya ng mga sumusunod, private time of prayer and God's Word, life group attendance, worship celebration, fellowships, discipleship journey. Alam nyo, hindi natin dapat pinababayaan, mga kapatid, ang lahat po ng ito. Itong spiritual discipline, sabi nga po natin, spiritual discipline. Ang spiritual discipline, mga kapatid, ay personal na ginagawa ng isang mananampalataya. Kung tinatawag mo na ikaw ay born-again Christian, how is your spiritual discipline? Hindi po tuwing pumupunta sa church mo lamang napapractice ang spiritual discipline. Kapag nasa church ka, talagang todo worship ka. How about sa iyong bahay? How about bago ka matulog? How about paggising mo? Meron ka bang time, mga kapatid? Spiritual discipline. Alam nyo, progressively, nililinis ng spiritual discipline ang ating kaisipan. Binabago nito ang ating ugali, mga kapatid. At tinutulungan tayong mapanatiling dalisay ang ating inner core. Maaari po ba tayong tumayong lahat?
Salamat sa ating Panginoong Hesus dahil sa pamamagitan lamang niya, naging posible ang lahat ng ito, mga kapatid. Pwede ba nating palakpakan natin ang Panginoong Hesus? No, dahil sa kaligtasan, sa ginawa niya, at sa pagpasok niya sa ating buhay. Alam niyo po, naparito ang ating Panginoon upang i-reformat ang ating heart drive. Okay? Naparito po siya. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng isang one-time, big-time na pagtubos sa mga makasalanan. At sa pamamagitan ng araw-araw na reformating o pag-purify ng puso natin na mga tumanggap ng kaligtasan upang hindi na tayo makontaminate pa ng virus ng kasalanan. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Alam niyo mga kapatid, sabi ng song kanina, a pure heart, that's what I long for. Ngayon po, nakita po natin na mas blessed pala tayo kapag nababago ang buhay natin tungo sa wangis ni Lord. Amen? Ilan sa atin dito gusto natin mas blessed tayo? Amen? Now, nawa, meron tayong, kung pag sinabing may tamang puso, nagtataglay ito ng tamang panalangin. At kung minsan, yung tamang panalangin, nalalakipan pa ng tamang awit. Tamang kanta. Sabi nga nung kanta dito, mga kapatid, a pure heart, that's what I long for. Sabi diyan, a heart that follows hard. Sometimes, mga kapatid, mahirap talaga. There are times na nagpapasimula kang magbago, kakantsawang ka, ay, ayan na si praise the Lord, hallelujah. Sometimes it's hard. But because your heart is malinis. Anong ibig sabihin ng malinis? Kahit nahihirapan ka, patuloy kang lalapit kasi siya ay tama. Siya ay may magandang plano sa'yo. Amen! Hindi ka lalayo sa Kanya. No, a heart that follows hard after thee. A pure heart, sabi diyan, that hides your word. Ibig sabihin, iniingatan mong mabuti ang Bible. Iniingatan mong mabuti ang salita ng Diyos. Ang tanong, how is your personal devotion? May kinang pa ba sa puso mo? May kinang pa ba sa puso mo? O marahil ay kinapaguran mo na? Kanina during our devotion with the worship team, no? Ang pagde-devotion, pagbabasa ng Bible, yung quiet time, hindi mo na kailangang mamasahe, hindi mo na kailangang gumastos. Andyan pa ho kayo mga kapatid, amen? Okay, hindi na di ba? Pero kung minsan, nakakalimutan natin. At mas excited tayo dun sa namamasahe tayo. Magbibis tayo ng maganda, dagdag labahin. Bakit? Kasi magpa-practice. Kasi magsisimba ako. Meron kaming fellowship. Di ba? Magko-contribution ka pa. Di ba? Hindi masama ang gaganda ng lahat ng yun, mga kapatid. Pero alam niyo po, kapag iniingatan natin sa ating puso ang Word of God, sabik tayo sa Bible, yung bang talagang kinikilabutan ka dahil sa ganda, nararamdaman mo ang yakap ni Lord dun sa Bible, umiiyak ka pa. Dati. Ang sabi doon, a heart that hides your word so that sin will not come in. Meron bang nakalagay dyan sa verse na yan, a heart that's undivided. Sabihin nga po natin, undivided. A heart that's undivided, but one you rule and reign. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Come on, just close your eyes right now. Just close your eyes. Then pwede bang aminin natin yung estado natin kay God? Lord, sa totoo lang, ito ang estado ko. Wala akong kakayanan. Minsan nga, paulit-ulit lang itong mga bagay na ito, Lord. Pero Lord, I will commit my life to the Word of God. I will commit my life once again to my quiet time. How is your quiet time? Come on, namimiss ka na, Lord. Sabi nga ng isang kanta, I miss my time with you, those moments together. Alam mo, namimiss ka ni God. Namimiss ka ni God. At pwede bang ilapit mo ang puso mo sa Kanya na inaawit mo itong awit na ito, Lord, a pure heart, ito yung hinahanap mo.
Pure heart, that's what I long for. Yes. Kung pili mo nalayo ka, this is the right time. Go back. This is the right time. Restore your devotion. Pag uwi mo, hahanapin mo yung Bible mo. Grabe, hahanapin talaga, no? Pero kahit mahirapan ka, hahanapin mo. Dahil i-restore mo ang puso mo kay Lord. You want to be blessed. Gusto mong isabuhay yung sinasabi ni God na pure heart. And being pure is you have the desire. You have the desire. Come on, wag kang papayag na yung desire na yan hindi bumalik sa'yo. Na yung desire na yan hindi maging mag-apoy. Dahil pag-aapoyin ka ni Lord sa oras na ito. Come on. Yes, nakakaramdam ka ng pananabik kasi na-miss mo si Lord. Na-miss mo yung prayer life. Na-miss mo yung umiiyak ka sa Kanya. Come on, that's right, that's okay. Just pray right now. Just sing and worship Him. Love worship that rises to your throne. Yes, a pure heart. Come on, let's sing. A pure heart, that's what I long for. A heart that, come on, this is your love song to Jesus. Come on, offer this song to Him. A pure heart, that's what I long for. Kung opportunity mo na nakikita to surrender sin, isuko yung kasalanan, sabi mo, Lord, I want to go back. Lord, I surrender this, God. Tulungan mo po ako. Iahon mo ako, Panginoon. Yes, God. A heart that's undivided. Yes, amen. But one You rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay. Yes, oh God. Ang aking yung galing sa puso mo, sabihin mo yan. Likhain mo, Diyos. Lord, ganyan yung klase ng puso na gusto ko. Yung uhaw sa iyo, Panginoon. Yes. Kilala ka ni Lord, alam ni Lord. Huwag mo nang isipin ang kung ano-ano pa. May mga sumbat. Ang isipin mo, mahal ka ni Lord. Sino man na lumalapit sa anumang paraan, hindi niya itataboy. Come on. Worship Him. Nire-restore ka na niya ngayon. Inaayos ka na. Nililinis ka na niya. Come on. Just continue worshiping Jesus. Nakikita niya ang puso mo. Inaayos niya na. Yung mga sinira ng kaaway, inaalis na ng Diyos. Hallelujah. Nire-restore ka. Nire-repair ka na niya. Magiging uhaw ka. Magiging sabik ka. Magiging maapoy ka sa ating Panginoon. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso, yes, sa'yo ay walang alinlangan, ay walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lang. For the last time, come on. Itaas natin yung kanang kamay natin, come on. Isang pusong tapat na sa'yo'y yung kamay mo na inaabot mo si Lord. Yung uhaw na uhaw ka't nananabik sa Kanya. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus, handog ko'y pagpupuri, hallelujah. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Come on,
malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you for your word. Ang iyong salita ay buhay. Ang iyong salita ay kumilos sa aming kalagitnaan. We praise you. We honor you, God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen.